Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. At eto nga mga kababayan, gulat lahat kay Kung Lian. Ayan mga karabin natin, good news ngayon. Mayor Isko Moreno nagsalita na. Sinuplak si Rimulya at Torre ni Kung Liveste. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kababayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin si President Bongbong Marcos Jr. Mga kababayan, basura pala. Basura nasa Canada. Oo, eto po ang balita mga kababayan. No? Sabi po dito sa Ang Balita Ngayon, no? Sabi po ni Prof. Van Ebernas, mga kababayan, no? Sabi niya po dito, speaking of basura, naaalala niyo pa ba na nagpadala dati ng barkong basura ang Canada sa Pilipinas? Ngayon lang tayo nakagante, sabi niya. Nandun na ngayon sa Canada ang basura galing sa Pilipinas. Aray ko po, ayan no. Si President Bongbong Marcos pala ang tinutukoy na basura na nandun ngayon sa Canada. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan mga karbin natin. No? Magbasa po tayo ng ilan sa mga naging komento. Kalang. Yan mga kababayan, hindi po ma-open yung comment section, no? Pero anyway, eto po mga karbin natin, mainit pong sinalubong si President Bongbong Marcos Jr. sa Canada. Ito po mga kababayan, yung video na kung saan sinalubong si President Bongbong Marcos Jr. ng rally. Kung nakatakas man dito sa Pilipinas, pagdating po sa Canada, hindi po siya nakatakas dahil inabangan po siya ng ating mga kababayan doon. You know, Layas Marcos, di ba? Ito mga kababayan, play po natin to. Ayan o. Yan o, i-zoom in lang natin o. Marcos Layas sa Canada po yan mga kababayan. Marcos Layas. Layas na daw. No? Marcos Layas, grabe. Ito pa mga kababayan, may isa pa pong video na kung saan talagang binira itong si President. Ito mga kababayan, bumisita po ang ating presidente doon. Dapat sana tanggapin siya ng bukal sa puso ng bawat isang Pilipino na nandun po sa Canada. Pero ito po ang nangyari mga kababayan, no? Ay grabe itong si President Bongbong Marcos Jr. Sikat na sikat Panoorin niyo mga kababayan, yung ating presidente nasa Canada. Ginutom siguro kaya bumaba at pumunta sa Jollibee. Ang problema, nakaabang doon yung ating mga kababayang Pilipino at ang sinisigaw, magnanakaw, no? Shame on you. Panoorin niyo. Ito mga kababayan, panoorin po natin to. Grabe ito. Nakakahiya. Nakakahiya. Kasi nag-squirt po ng puti. Nag-squirt ka ng puti. Okay mga kababayan, what I'm trying to point out dito, kung nakaligtas man siya, akala siguro niya pag pumunta siya ng Canada, ay ligtas na siya sa mga rally ba? Rally dito, ligtas na siya. Pagdating niya doon, mas nakakahiya mga kababayan. Diba? Kasi may nakaabang na palang mga Pilipino doon na nagrarally para pagdating niya, sasalubungin siya ng magnanakaw.
Shame on you, magnanakaw. Ayan mga yan po ang kanilang sigaw mga kaubayan. Anyway, ano pong masasabi niyo dyan? Just comment down below. At eto mga kaubayan, gusto ko rin pong i-share ito Ito pong si Rimulya mga kaubayan, talagang ayaw po talagang tigilan, no? Si Senator Rodante Marcoleta. Ito po ang balita mga kaubayan, no? Sabi naman po dito, Ombudsman, ayan si Ombudsman mga kaubayan. Ombudsman nagsampa na ng kasong plunder laban kay Senator Marcoleta. Formal nang nagsampa ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta nitong Biyernes mga kaubayan. Pagtanggap niya ng kaugnay ito sa umano'y pagtanggap niya ng 75 milyong campaign donation na ayon sa Ombudsman ay saklaw ng reklamo. Di ba? Ito ay sa kabila ng panawagan ng INC na sana po ay wag na kayong magtanim ng kaso kaya Senator Dante Marcoleta mga kaubayan. Pero ito, tinuluyan pa rin ni Ombudsman Rimulya. At hindi lang po yan mga kaubayan, ito pa, may naglabas po ng akala mo naman tatakas si Senator Dante Marcoleta, di ba? Ito nagpalabas po si Ombudsman Boying Rimulya, ito Ombudsman hiniling ang whole departure order laban kay Senator Marcoleta. Umiling ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary whole departure order laban kina Senator Rodante Marcoleta, dating kongresista Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espirito. Ayan mga kumbay. Akala mo naman tatakas haharapin nga po yan ni Senator Rodante Marcoleta. Ay nako. Buti pa ito talagang matindi mga kaubayan. Doon po sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan, doon po sa mga involved sa flood control mga kaubayan, hindi ka man lang nagsabi na, ops, teka lang, baka lumayas ito ng bansa. Tingnan niyo itong ginawa nilang state witness, 'di ba? Pumunta yan ng ibang bansa Si Bunuan, 'di ba? O nagpagamot sa ibang bansa. Hindi agad umuwi sa Pilipinas. May sinabi ka ba? Wala, 'di ba? Si Saldico nandun pa sa ibang bansa, bakit hindi niya ipahuli doon mga kaubayan at dalhin dito para magsalita? 'Di ba? At saka yung iba pa. Na mga involved. Nagkaroon ba sila ng whole departure order mga karibin natin? Wala. Kasi talagang sinisiguro ni Rimulya mga kababayan na nandito lang si Senator Marcoleta para makulong sa kasong plunder, non-bailable. So hindi siya makakapag-participate sa impeachment ni BP Sara. Yun ang mga plano nila mga karibin natin no? Ay, grabe. Ito pa mga kaubayan, pasadahan din po natin to. Nako. Ito ayon naman po dito kay Attorney Panelo mga kaubayan, yan Sabi naman po ni Attorney Panelo, biro mo, kating-kati ang kanyang paa Hindi mapigilan na pumunta sa ibang bansa habang ang bayan natin ay naghihirap. Nandun siya nagliliwaliw sa Canada. Anong uring presidente ka? Ayan totoo. Anong uring presidente na? What kind of president you are? Habang nagkakagulo ang iyong bansa, ang iyong nasasakupan, di ba? Ikaw nandun ka. Nagliliwaliw. Akala niya nga makakaligtas siya, pero pagdating niya po sa Canada, binira rin siya. Nagrally din doon yung ating mga kaubayan. Yun ang mas nakakahiya, no? Akala niya kasi nakakahiya dito sa Pilipinas kasi nagrally yung ating mga kaubayan. Pupunta na lang ako sa Canada. Pagdating doon, nagrally din. Mas nakakahiya po yan kasi ang audience mo, hindi mga Pilipino. Kundi iba't ibang lahi dyan mga kaubayan. Di ba? Nakakahiya. Sisigawan ka, presidente ka, sasabihan ka, magnanakaw.
di ba? Sa harap ng maraming banyaga. Nakakahiya ka po, Mr. President. Alright? At ito na nga mga kababayan, pasadahan na po natin yung video. Pasok ka. Wala naman. Mapayapa sila kahapon. Oh, Doon yan, sila oh. sa Freedom Park. Okay naman. We're very happy that, alam mo kasi, sa totoo lang, pag INC yan nagra-rally, wala akong kakaba-kaba. Kasi, katulad ng huli nilang ginawa dito sa Luneta na may permit, ilang milyon sila doon. Alam mo nung pag-alis nila, Malinis na. walang biro ha. Although nandito yung DPS, nandito yung amin. Typical na, what we extended to them is being extended to all other political organization conducting freedom of expression in the city of Manila. Pag-alis sila, allows dumi. Wala talaga. Kahapon, ina-monitor namin yung Liwasan. Although hindi nila kailangan ng permit doon, dahil ano yun Freedom Park. Tapos alam mo, kagabi, nag-tent pa sila. Nag-tent. After nilang umalis, nag-tent sila. They stayed overnight. Because I think may programa pa sila. So, pero okay naman. Maayos naman. Medyo, lang kami, traffic. That's part of Manila eh. Pag nagpunta sila lahat sa Recto, barado ang buong Moraita, apektado buong Espanya. Pag nagpunta sila sa Luneta, kung sino man to, across barado ang Luneta, Ayala, Sarado, and so on and so. Talagang very challenging ang Manila. But at least, as you can see, pinapayagan naman namin, basta sila hihingi ng permission sa amin. Except for Freedom Park. Hindi nila kailangan. Pero still, we have to police them not to go as much as we can na makakapamerwisyo na tayong kapwa. Okay. So far kahapon, maayos yung mga kapatid natin sa iglesia Okay. dito sa Manila. I cannot speak on other areas, but as far as with regard to your question, matitino yung mga kapatid natin dito na nagpunta sa Manila. And some of them are not from Manila. They traveled all the way. Okay. Mga kababayan, let's welcome Ito Congressman naman si Libiste. Viviste. Ayan mga kababayan. Pakinggan po natin to. Sari-sariling mga probinsya. Kaya ang slogan natin ngayong araw ay We Are One! We are one. Ayan We are one. Ayan Mainit na Dahil ito po pagtanggap. ay No? nagpapakita na tayo ay nagre-representa ng isang bansang Pilipinas na nagkakaisa para sa panawagan, para sa transparency, accountability, justice, and democracy. These same principles are part of the job description that every member of Congress should be fighting for. Kaya ako po ay narito para sa iilang dahilan. Unang-una po, bilang representante ng aking distrito sa Batangas, ito ang mga prinsipyo that we should be fighting for our constituents. At marami din po ako ang mga constituents at mga kababayang Batanggenyo na narito ngayon. At mula noong isang araw pa ay nasa EDSA. At ako po ay nag-look out for their welfare. And I can see many of us are having a very good time dito po sa Liwasang Bonifacio. Kaya kaninang umaga pa lang, nandito ako, pabalik-balik po ako, at gumawa ako ng bilang ng mga tao nandito throughout the day. At napansin ko na maraming mga hindi nabibilang. Kaninang Kasi dagdag 2 p.m. dagdag. lang, ang bilang namin ay mahigit kumulang 10,000 na tayo dito nung 2 p.m. pa lang. Pero ang sinabi noon ay mga 2,000 lang noon. Ngayon, ang latest na bilang ay mahigit 15,000 na tayo dito sa Liwasang Bonifacio. At may Ayan, mga no? kasama Dami, tayo na papasok pa lang. At mukhang aabot tayo
ng mahigit 20,000 dito sa Liwasang Bonifacio on the third day of our events for transparency, accountability, justice, and democracy. The third of what I'm sure will be still many more days. Dahil syempre ang kagandahan din dito sa Liwasang Bonifacio, ito po ay Freedom Park. Hindi po kailangan ng rally permit at tayo ay nagpapasalamat sa City Government of Manila na sumusuporta sa patuloy na mga meetings dito sa Liwasang Bonifacio. Palakpakan naman po natin ang City Government of Manila. Marami pong mga supporters si Mayor Isko dito. At sana patuloy ang suporta ng local government para kahit ilang araw pa, gusto ng ating mga kasama na kumilos dito sa Liwasang Bonifacio, pwedeng patuloy tayong kumilos dito sa Liwasang Bonifacio. Dahil alam ko marami sa atin dito, kaninang madaling araw pa lang, nandito na. At nandito pa tonight, andito pa bukas. Sabi po ng iba dito, handa tayo na manatili dito hanggang next week. Dahil kailangan natin patuloy na lumaban para sa transparency, accountability, justice, at democracy. Kasama na rin dyan ang freedom of speech, freedom of peaceful assembly, and freedom of the press. Kaya malaking bagay meron tayong mga freedom parks at malaking bagay din na malaman ng mga kababayan natin na nanonood at home na ito ang isa sa mga pinakamalaki ng mga pagtitipon ngayong taon ng anumang grupo ng mga Pilipino na nagpapakita na napakaraming mga Pilipino sa buong bansa ay nagkakaisa para sa transparency, accountability, justice, and democracy. Tayo po ay nakikiisa sa panawagan ni Senator Dante Marcoleta na dapat ang mga tunay na may kasalanan sa bayan ay managot at hindi dapat ipatupad ang selective justice sa ating bansa. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below mga karibin natin. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.